Mga Hudyo sa Israel, kasama sa malaking gulo na nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Kadugo at kalahi ni Juda, pananampalatayang katunggali ng mga Shia sa Iran. Nagnanais na itayo ang ikatlong templo sa kung nasaan ang Dome of the Rock at ang Mosque ng Al-Sharif. Sa gitna nito, marami sa Pilipinas ang nagsasabi na ang mga Hudyo ay hindi naniniwala kay Hesukristo, kaya hindi dapat panigan ng mga Kristiyano. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na halos may 200,000 Kristiyanong nananampalataya kay Jesus ang nakatira ngayon sa Israel at karamihan sa kanila ay mga Hudyo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Sa gitna ng mga labanan na nagaganap ngayon sa Lebanon, sa West Bank at sa Yemen, nakasali ang mga Israeli. Lumalabas sa social media ang pahayag ng marami sa Pilipinas na hindi raw naniniwala kay Jesus ang mga Hudyo sa Israel. Kaya bakit daw kinakampihan ng mga Kristiyanong Pinoy imbis na pumanig sa Hamas, sa Hezbollah at mga Houthi? May punto naman ang katanungan at hindi masamang magtanong. Pero syempre, kailangan itong bigyan ng makabuluhang kasagutan nang sa gayoy matunto ng katotohanan sa paniniwala ng mga nasa Israel. Totoo nga kaya na lahat ng Hudyo ay hindi naniniwala kay Jesus? Siguro mas mainam kung alamin muna kung ano ang kahulugan ng salitang Hudyo o sa Ingles, Jew. Ayon sa My Jewish Learning, ang salitang Hudyo o Jew ay may dalawang kahulugan. Una, upang maging isang Jew, kailangan siya ay may inang Hudyo. Pangalawa, ang salitang Hudyo ay tumutukoy sa isang tao na nag-convert sa Judaismo. Kapag sinabing convert, ito yung mga taong mula sa ibang bansa na sumapi sa pananampalataya ng Judaism. Sa madaling salita, base dito, isa kang Hudyo kung ang nanay mo ay Hudyo o ikaw ay lumipat sa Judaismo. Ibig sabihin, hindi lamang sa dugo o sa lahi ang binabasihan ng pagiging isang Jew. Nasa pagsunod rin sa alituntunin sa Torah, ang 5 unang libro ng Old Testament. Kung sa mga Kristiyano may Biblia, sa mga Muslim may Quran, sa mga Hudyo ay may Torah, ang sentro ng kanilang pananampalataya. Halos ganito din ang paliwanag sa ancestry support, na medyo komplikado ang kahulugan ng salitang Hudyo. Dalawa ang ibig sabihin nito. Una nga ay pagiging anak ng isang Hudyong ina, pero pwede rin kahit ninuno lang. Tapos pangalawa ay yung nag-convert sa Judaismo. Ito marahil ang binanggit sa Biblia na ang tunay na Hudyo ay nasa puso. May paliwanag din ang museo ng mga Hudyo sa Sydney Jewish Museum na ang isang Hudyo ay kahit sino na ang ina ay isang Hudyo o kahit sino na nag-convert sa Judaismo. Ganyan din ang sabi sa Chabad.org na ang isang Hudyo ay una, may ina itong Hudyo rin. Pangalawa, ang Hudyo ay isang tao na nag-convert sa paniniwala ng Judaismo. Ang salitang Hudyo o Jew ay nagmula sa salitang Judah, isa sa mga anak ni Jacob o ni Israel. Noong una, ito ang tawag sa mga miyembro ng tribo. Sa katunayan, marami ang hindi nakakaalam na si Jesus ay mula sa tribo ni Judah o kalahi ni Judah. Sa Biblia, tinawag si Jesus na anak ni David. Pero kung iisipin, sino ba ang ninuno ni Haring David? Sa libro ni Mateo, unang kapitulo, matutunton na isa sa mga ninuno ng hari ay si Judah. Kahit mga Katoliko ay naniniwala na si Jesus ay isang Hudyo dahil ito ang sabi sa Catholic.com, isa sa pangunahing pahayagan ng simbahang Katoliko na si Jesus nga ay isang Hudyo. At kung isa kang Katoliko, dapat maniwala ka sa sinabi mismo ng simbahan. Pero
may Hudyo bang naniniwala kay Jesus? A remarkable discovery that may shed some light on the historical accuracy of the Bible, a 3,000-year-old text on... Sa Church of the Great God, ito ang sabi, na si Jesus ay isang Hudyo. Sinabi rin na ang ama at ina ni Jesus ay parehong Hudyo. Kung ikaw naman ay miyembro ng United Church of God, kailangan maniwala ka rin na isang Hudyo si Jesus, dahil maliwanag na iyan ang paniniwala ng United Church. Kaya naman walang duda na si Jesus ay talagang dugong Hudyo. Base sa mga pahayag, pwedeng maging Hudyo ang isa, hindi lamang base sa dugo nito o angkan. Pwede rin kung ikaw ay isang convert sa Judaismo. Hindi ba't sinabi sa Biblia na ang tunay na Hudyo ay yung Hudyo sa puso, hindi lamang dahil sa dugo? Ibig sabihin, pwede kang dugong Hudyo o may lahing Hudyo, pero tumalikod at naging isang ateista o lumipat ng ibang pananampalataya. Mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at ng Hamas, marami sa Pilipinas na nagsasabi na hindi dapat kampihan ng mga Pilipino ang Israel dahil hindi naniniwala kay Jesus ang lahat ng Hudyo. E di kung ganon, bakit hindi natin basahin sa Biblia kung ito ay totoo? Sa bersyon ng Ang Biblia 2001, Kapitulo 12, mula 10 berso, ang sabi, "Kaya't pinanukala ng mga punong pari na kanilang patayin din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang umalis at naniwala kay Jesus." Base dito, malinaw na maraming Hudyo noon ang nagsimulang maniwala kay Jesus. Ganun naman pala, na noong panahon ni Jesus, maraming Hudyo ang naniniwala sa kanya. Pero kung ayaw mo sa Tagalog, di Inglesin natin. Ito ang sabi sa King James Version, Book of John chapter 8, verse 31. "Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." Ayan, base sa Biblia, kinausap pa ni Jesus noon yung mga Hudyong naniniwala sa kanya. Ingles at Tagalog na Biblia ay pareho ang sinasabi. Siguradong ang 12 disipulo din ni Jesus ay mga Hudyo at pati yung libu-libong nakinig sa kanya noon. Marahil ito ang dahilan kung bakit tinawag ng mga Romano na si Jesus ay ang King of Jews. Kaya paano ngayon sasabihin na walang Hudyong naniniwala kay Jesus? Sa makatuwid, ang unang tao na sumampalataya kay Jesus ay isang Hudyo. Mayroon ba ang Hudyong naniniwala kay Jesus ngayon? Totoo na ang nasabi sa Biblia hinggil sa mga Hudyong naniwala kay Jesus ay kwento noon pa at hindi ngayon. Siguradong marami ang magugulat sa mga susunod na impormasyong magpapasabog sa ikinakalat sa social media na walang Hudyo sa Israel ang naniniwala kay Jesus ngayon. Ito ay marahil hindi pa siguro nila naririnig ang movement na tinatawag na One for Israel. Ayon sa oneforisrael.org, ang One for Israel ay grupo ng, anong sabi? Basahin mo, ay grupo ng mga Hudyo at Arabo na sumusunod kay Jesus. At ano ang layunin nila? Sinabi na ang layunin ay ikalat ang ebanghelyo ni Jesus sa Israel gamit ang Biblia. May mga Hudyo pala sa Israel na nagpapakalat ng Gospel of Jesus Christ. Hindi sila mga convert sa Judaismo, convert sila sa Kristyanismo. Ibig sabihin, tinatawag pa rin silang mga Hudyo dahil sa kanilang dugo at lahi, pero naniniwala kay Jesus. Bukod dyan, meron ding mga tinaguriang Messianic Jews. Ayon sa Beth Emanuel, na ang mga Messianic Jews ay ang tawag sa mga may lahing Hudyo na sumusunod kay Jesus. Mga nagsasabing Hudyo sila, pero natagpuan na nila ang tagapagligtas, si Jesus na Mesiyas.
kaya sila tinawag na Messianic Jews. Sa makatuwid, dahil sa pagkalat ng mga Hudyong nagpapahayag ng ebanghelyo sa Israel, sinabi sa Anglican na batay sa datos ng gobyerno ng Israel bago matapos ang taong 2023 na ang bilang ng mga Kristiyano doon ay palaki ng palaki. Totoo na hindi lahat ng relihiyon ay nagkakasundo sa Israel, pero sa Times of Israel, sinabi na lumalaki nga ang bilang ng mga Kristiyano. Ayon sa isang report, 84% ng mga Kristiyano sa Israel ay kontento sa kanilang buhay. Tapos sa Jerusalem Post noong buwan ng Disyembre taong 2023, binanggit na mayroong mga 187,900 na Kristiyano sa Israel. Ayon din sa pahayag, 2 taon na pataas ng pataas ang bilang ng mga Kristiyano sa estado. Pati sa Israel Defense Force na hukbong kasundaluhan ng Israel ay meron ding mga Kristiyano. Pinahayag sa Israel Answers na napromote sa isa sa pinakamataas na ranggo sa loob ng IDF ang isang Kristiyano. Ang pahayag naman sa MNN Online ngayon lang buwan ng Setyembre taong 2024 na yung mga sundalong Kristiyano sa IDF ay nagsisilbing ilaw ni Jesus para sa militar ng Israel. Sinabi din na umabot na sa 1,000 ang bilang ng mga nito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na maraming Hudyo ngayon sa Israel ang naging Kristiyano at nagsimulang maniwala kay Hesukristo. Ultimong si Jesus ay isang Hudyo at ang 12 disipulo. At ngayon, maraming Hudyo sa Israel ang nagpapakalat ng ebanghelyo ni Kristo gamit ang Biblia, katulad ng One for Israel at mga Messianic Jews na naglalaganap ng turo ni Jesus. Sabi sa Bain Harim Tours na mayroong 75 mga simbahan ng Katoliko, Protestante at Anglican sa buong Israel. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga Hudyo ngayon sa Israel ay ang sentro ng malaking gulong nangyayari sa gitnang silangan. Marami sa Pilipinas ang nagsasabi na hindi dapat kinakapihan ng mga Pinoy ang Israel dahil hindi raw naniniwala kay Kristo ang mga Hudyo. Totoo na may mga Hudyong hindi naniniwala, pero marami ang ngayon ay nagpapakalat ng ebanghelyo gamit ang Biblia. Marahil ito yung sinabi ni Jesus na this good news of the kingdom will be preached throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.